po ay kapistahan ni San Felipe at ni Santiago. Dalawa ang Santiago sa madabing dalawang alagad. Ito'y kung tawagin ay Santiago bata. Yung Santiago ng Tayke, yan ay kung tawagin ay Santiago matanda. So bahagi ho. Ngayon ay pagkakataon na inaalala natin mga hindi masyadong nakikita may bahagi sa banal na kasulatan. Ngayon, nakita lang natin ay si Felipe. Si Felipe. Well, bagaman po yung tanong ni Felipe ay bahagi na sabi nga ni Jesus ay hindi mo pa ba ako kilala? Matagal na tayong nagkakilala. So paalala sa amin na katulad ni Felipe at ni Santiago na kuminsan kahit nakasama natin hindi pa natin lubos na nakikilala. Ito yung sinabi ni Jesus tungkol sa kasi sinabi ni Jesus na ipakilala mo sa amin ang Ama. Kasi sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Pero ano sabi? Ipakita mo sa amin ang Ama. So, bahagi rin para ipaliwanag ni Jesus na sa pamamagitan ni Jesus, makikita ang Ama. Sabi nga sa dokumento na Novo Millennium Inuente ni Pope John Paul II ay si Jesus ang mukha ng awa ng Ama. So bahagi yun. Dahil si Jesus, yun ang makikita natin. Hindi natin pwedeng makita ang Ama. Sapagkat siya ay pure spirit. Bahagi yun. At kapag sinabi natin pure spirit, walang forma yun. Pagkakataon. Sapagkat purong espiritu, walang laman, walang hugis. So pagkakataon na makita ko natin yung usok, kung minsan may hugis, kahit pa paano may matter pa rin yung usok. Yun ay bahagi pa rin na makikita natin. Pero kapag sinabi na ng spirit, ay pure spirit, ang gangog spirit. Mayroon tayong kaluluwa, pero mayroon din tayong katawan. Ang Ama ay rin ay pure spirit. Kaya wala tayong makikita sa Kanya. Pero ipinapakita ng Ama kung sino siya sa pamamagitan ni Jesus. Kaya bahagi yun na medyo naging controversial si Jesus para sa mga Hudyo. Sapagkat sinasabi niya, siya at ang Ama ay isa. At katulad na ipinamanig ni Ellen, yung kung makikita mo ako, makikita mo yung Ama. Sapagkat bahagi yun ng pagkilos. Well, siguro dahil hindi pa nila naunawaan yung tinatawag nating banal na Santatlo o Santissima Trinidad. Pero ano ang hamon na nais natin pagnilayan ngayon sa araw na ito? Na nawa higit natin makilala ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi hindi kagad natin matatarong yung pagkakilala natin sa Diyos.
dahil hindi rin natin lubos na makukuha kaagad yung pagkilala natin sa Diyos. Kahit na nga sa bawat isa sa atin, hindi pwede din masabi natin na kilalang kilala ko na ito. Bahagi yun ng pagkilos. May bahagi pa rin na masabi natin na kung tawagin natin ay unknown sa bawat isa sa atin. Kahit na yung mag-asawa na matagal nang magkasama araw-araw, kung minsan maririnig mo pa rin doon sa asawa na ang pagkilos nito ay hindi ko kilala, naiiba, hindi ito siya. Well, bahagi yun na kung tutukusin po natin ay alin, ay sapagkat ang pagkakilanlan ng bawat isa ay unti-unti nating ipinapakilala sa bawat isa. Lalong-lalo na ang Diyos. Sabi nga, anong sabi ni San Agustin? Ito niyong maalala. Kasi nakita niya yung bata na gumawa ng balon. Pagkatapos kumukuha ng tubig doon sa dagat at nilalagay doon sa balon, ay sinabi niya sa natin, anong ginagawa ko? Nilalagay ko po yung tubig ng dagat sa balon na ito. Anong sabi niya anong sabi nung ni San Agustin? Hindi mo kayang ilagay yung laki ng dagat sa maliit na balon. Anong sabi ng bata? Ganon din, hindi mo lubos na matatarong kung ano ang pagka-Diyos ng Diyos sa utak mo. Kasi maliit lang yung utak natin kapag ikumpara natin sa utak ng Diyos. Kaya bahagi na makikita natin na ang Diyos ay patuloy na nagpapakilala sa bawat isa sa atin. Pagkakataon. At ito yung makita natin sa ipinahayag ng Diyos kay Felipe sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Pagkakataon, bagamat sinabi ni Jesus, hindi mo pa yata ako nakikilala. Well, pagkakataon na kung saan ay hindi kagad maarong ng kaisipan ni Felipe, yung kaisipan ni Jesus, ang kaisipan ng Diyos. Pero yun ang magiging bahagi o ng ating pag-inilang ngayon sa araw na ito, na ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa atin na kilalanin siya sa pagkilos natin. Ito rin po yung dahilan kung bakit yung simbahan ngayon ay tumatahak sa tinatawag natin Synod on Synodality, para makita kung pagkilala natin. Sabi nga na we do not have the monopoly of truth. Bahagi walang pwede tao, organisasyon o simbahan na magsasabing lahat ng bagay ay alam mo na. Hindi. Sapagkat hindi natin matatarong yung lahat ng kaalaman sa pagkakataon na kinabibilangan. Siguro pwede natin sabihin na we might have or pwede ang isang tao o ang isang organisasyon, ang isang simbahan ay pwedeng masabi natin na mayroong itong majority of the truth. But no one has the monopoly of the truth. Kasi kanya lang yun bahagi yun. Lalong-lalo na ang Diyos ay patuloy na nagpapakilala. Kaya naisang simbahan na alin na makita ito, hindi lamang
sa pamamantayan ng pagkilos na kung tawagin natin ay ng mga namumuno. Kaya inaanyayahan yung alin, yung patuloy na pagninilay ng tao sa bahagi ng pagtugon na pwedeng magampanan din ng tao. Kaya inaanyayahan tayo na patuloy tayong makipag-usap sa bawat isa upang nawa yung ating karanasan ay magdagdag ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya yung usapin na sinodalidad, manawa. Depende ho yun sa pagkilos na pwede natin bigyan ng higit na pagkapahalaga. Kaya naman, medyo magtatagal kasi kinakailangan natin yung epekto ng bawat pagtugon. Pero at least, makita natin na alin na pwedeng ang pagpapakilala sa Diyos o ang pagkakilala sa Diyos ay patuloy natin makita sa kasalukuyang panahon sangayon sa mga hamon na ipinamamanig nito. Kaya pwede tayong maglunsad ng mga pagkilos para ho sa ating pagtugon sa biyaya na ito. Kaya rin po, kung tutusin, yung ating buhay katiwala at saka yung balikan to ay isa rin ng pagkilos yun, nanawa ay makuha ng tao na pwede natin isa katuparan para doon makita natin. At marami pa ang iba. Pero yun ang hamon na ipinamamanig ng buong may kapal. Makita natin ang pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Makita natin na alin, may sinasabi ang Diyos sa pagkakataon na ipinamamanig sa pamagitan ng ating pakipag-ugnayan sa bawat isa at sa kasalukuyang pangyayari na hinaharap natin.